Kaya ba natin mahalin yung kaaway natin? Siyempre, kadalasan sa atin, siyempre kapag kaaway natin yan, nasa isip natin, di ba? Gagantihan ko yan, bubugin ko yan. Di ba? Pero ang sabi dito sa sa Luke 27, verse 28, but to you who are listening, I say, love your enemies, do good to those who hate you, bless those who curse you, pray for those who mistreat you. Ang sabi dito, ibigin mo ang iyong kaaway, pagpalain mo ang sumusumpa sa iyo, ipanalangin mo ang umuusig sa iyo. Kumbaga, kahit may kaaway tayo, huwag natin gantihan ng masama. Ipag-pray natin, kasi minsan kapag gumaganti tayo, wala naman tayong napapala, di ba? Magulang pa natin napapasama. Kaya kailangan mahalin natin yung kaaway natin. Kahit may ginawa sa atin masama, gawin natin ng mabuti. Hanggat kaya natin magpasensya tayo. Yung ba sa inyo yung nakaka-encounter madalas ng magkaroon ng kaaway? Ako, lahat pala kayo. Pag may kaaway kayo, anong madalas niyong gawin? Sinusuntok. Maganda. Diba? Pero yung Pinakutaw. Namin sa Pero Away. sabi ng Panginoon, mahalin natin yung kaaway natin. Kasi mas pinagpapala yung mga nagpapakumbaga. Kumbaga kahit may kaaway tayo, marunong tayo magpatawad. Kasi kung paano natin patawarin yung kaaway natin, ganoon din tayo papatawarin nila. Kaya mas piliin yung maging mapagpasensya na pagpatawad. Saka